Colonial TV. Kumawala na ang temper niya. Dinampot niya ang baso ng iniinom na pineapple juice at isinaboy ang laman niyon sa mukha ni Bernard. Nababanas na tumayo ito at iniumang ang kamao sa kanya. Ngunit mabilis na nasangga ni Will ang suntok ni Bernard patungo sana sa mukha niya. Wala ka talaga respeto sa mga babae? Mababa ngunit may diing sabi ni Will dito. Hawak pa rin ang kamao ni Bernard. Lalong wala akong respeto sa mga bakla, sabi ni Bernard at akmang gagamitin ang isang kamay upang suntukin si Will. Naiwasan ni Will ang atake ni Bernard at binigyan nito ang huli ng isang sapak sa panga. Malakas yata ang suntok ni Will dahil natumba sa sahig si Bernard. "That's for Max," matiim na sabi ni Will. Nagtilian ng ilang mga babae naroroon. Sinaklolohan ni Liza ang boyfriend niya, ngunit tila hilong-tahilong na nakabulagtas sa sahig. Ngunit marahas na itinulak ito palayo ni Bernard at nagpilit bumangon. Nang mga sandaling iyon ay nasa mismong harap na nito si Will. Nang makatayo si Bernard ay isang uppercut ang isinalubong nito kay Will. Saka hinawakan nito sa kwelyo. Nagulat yata lahat ng tao roon dahil nakatanga lamang ang mga ito sa mga pangyayari o ayaw lang umawat. May mga pinsan doon si Liza na alam na ang kaimposiblihan ng ugali ni Bernard. Lalo na ang pinsan nitong si Rex na minsan ang pinagsilosa ng nobyo nito. Sinaklolohan ni Max si Liza na tumama yata ang noo sa isang silya dahil sa lakas ng pagkakatulak dito ni Bernard. "That's for Liza," ani Will, mahigpit na hawak pa rin ang kwelyo ni Bernard. "At ito naman ang para sa lahat ng mga bading na nilalait mo," sabi nito at isa uling suntok ang pinakawalan nito at tinamaan sa mata si Bernard. Hilong bumagsak uli sa sahig si Bernard. Doon na umiyak si Liza at pinalis nito ang kamay ni Max na nakahawak dito. "I'm sorry, Liza," sabi ni Will dito. "Umalis na kayo rito," bulyaw ni Liza sa kanila ni Will. Hinila na niya sa kamay si Will at magkasama silang nag-walk out. Nang nasa parking lot na ng restaurant sina Will ay mainit pa rin ang ulo niya dahil sa nangyari. Hawak pa rin ni Max ang kamay niya. Naaawa siya kay Liza ngunit ayaw naman itong tumanggap ng payo at tulong. Ano pang magagawa niya? "Sige, i-deny mo pang tunay kang lalaki," sabi ni Max sa kanya. Nakangiting nakatingala sa mukha niya. "Fine," sumusukong sabi niya. Useless na patuloy pa siya magsisinungaling dito. She was right when she said that this was already getting outrageous. "Hindi talaga ako bading." "I knew it," triumphant na sabi nito. "Alam ko nagpapanggap ka lang para protektahan si Liza mula kay Bernard." "Yes, but this wasn't my idea. Si Liza talaga nakaisip nito at pinili niya akong sumakay na lang dahil nasabi na niya kay Bernard na badi nga ako." "Hindi ko na talaga siya maintindihan, Will." Magkahalong inis at lungkot na sabi ni Max. Kung inaabuso man siya ni Bernard, kasalanan din niya iyon dahil hinahayaan niya mangyari iyon. Kung ako lang sa kanya, kahit mahal ko si Bernard ay iiwan ko ang lalaking iyon. Ayoko mawala ng self-respect. Nakangiting hinawakan niya ito sa baba. "Liza is not you, Max. Mas matapang at mas matalino ka sa kanya. Kung nagpapanggap ka lang pala, bakit pati sa akin ay nagsisinungaling ka? Sabi kasi ni Liza ay madaldal ka," sabi niya at sinundan iyon ng tawa. Sumimangot ito. "Pwede naman ako magtago ng sikreto, no? Saka, hindi ba close na tayo dahil pareho nating hate si Bernard? Kung ayaw ni Liza na malaman ko ang sikreto nyo, pwede mo namang sabihin na yun sa akin at hindi ko yun ipapaalam sa kanya." Naghihinampong sabi nito. From her chin, his hand went up to her cheek. "It's because of this,"
sabi niya at tinawid ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi. Marubdob niyang inangkin ang mga labi nito at hindi gaya noong una niyang itong halikan, ngayon ay gumanti na ito ng halik. He then realized he'd been craving for her mouth, her wet sensual mouth. Nang palalim na ng palalim ang halik ay napilitan siyang putulin iyon. They were in a public place, under a strip plant, at wala pa siyang babaeng nahalikan sa isang pampublikong lugar. And now, will you stop seducing me? Aniya. Will felt relieved that he had already told her the truth. He could stop playing with her now. Ngunit mas malaki yata ang parte ng pagkatao niya ang nanghihinayang dahil titigil na sa kabaliwan nito si Max. Alam na nitong totoo. Hindi na siya nito aakit-akitin pa upang mapaamin. He would surely miss those moments. Hindi ito nagsalita. Hindi niya alam kung ang panghihinayang din ang nasa mukha nito ngayon. I have to go, Max. Paalam na niya. Babalik pa ako sa Makati mamaya. Ilang araw nang hindi tumatawag o nagte-text kay Max si Liza. Hindi na rin ito nagpapakita sa clips. Hindi na siya magtataka kung burado na siya sa listahan ng mga abay. Nakahanda na rin siya kung sakaling i-pull out ni Liza ang investment nito sa salon. Nakausap mo na ba siya? Tanong niya kay Will nang dumalaw ito sa kanya sa clips isang hapon at buksan niya ang topic tungkol kay Liza. Hindi pa. Wala siyang tawag o text man lang sa akin. Did you ever contact her? No. She's still mad at me so she won't listen anyway. At saka, anong sasabihin ko sa kanya? I'm not sorry for what I did to her stupid fiancé. Eh bakit ka nagpunta rito? Nakangiting tanong niya. Magpapagupit ako. Natawa si Max. Ang layo mo namang magpagupit. Sa gusto ko rito sa Imus magpagupit. Gusto mo lang yata akong makita eh. Tudyo niya. Ngumiti si Will. Oo, kasi ikaw ang gusto kong naggupit sa akin. Ay, hindi ako marunong maggupit. Taga-shampoo lang ako rito pag sinisipag ako makaalam sa trabaho. E di shampoohin mang buhok ko. Hiling nito. Nauwi nga sila sa shampoo area. Hindi ka na nagpupunta sa The Hive, sabi ni Will habang sinashampoo niya ang buhok nito. Namimiss mo talaga ako, no? Natatawang sabi niya. Fine, I've missed you. Pag-amin nito. Kinilig naman siya. You've missed talking to me, you mean? Yes, and I've missed being with you, Max. Did you ever miss me? Tanong nito. Miss? That would be an understatement. Crave was more likely to be the right term. Yes, she was craving for him like a dry dessert that had been waiting for the rain. Max! Tahimik lamang niyang pinatay ang faucet nang matapos niyang banlawan ang buhok nito. Humawak ito sa kamay niya nang akmang kukunin niya ang tuwalyang pamuna sa ulo nito. He tilted his head back and looked up after her, his eyes waiting for her answer. Yes, I've missed you too, Will, sabi niya. Hindi naghiwalay ang tingin nila sa isa't isa. Kusang bumaba naman ang mukha niya sa mukha nito at masuyo itong hinalikan sa mga labi. Are you seducing me again? Paungol na tanong nito nang ihiwalay niya ang mga labi niya rito bago pa lang lumalim ang halik. Ayaw niyang maeskandalo ang clips kung may makakita sa kanila roon. Umami na ka sa'yo, hindi ba? Max playfully pinched his nose. Ikaw itong nagsisidus dyan. Dinayo mo pa ako rito. Don't start, Max. Pabirong banta nito. Baka hindi mo mapanindigan yan. Baka ikaw rin ang hindi kayang manindigan. Pinunasan niya ng tuwalya ang buhok nito. They were sexually drawn to each other. She admitted it to herself now. Dahil kahit wala ng dahilan upang isidus pa niya si Will, ay gustong gusto pa rin niyang makipaghalikan dito at higit pa roon.
Parang eksena sa pelikulang biglang nag-slow motion ang lahat nang mamataan ni Will ang isang sexy na babaeng naglalakad patungo sa bar ng The Hive. It had been a while na hindi siya tumitingin sa mga hot babe as he usually put it, but this one tonight was an eye-catcher. Nabighani siya sa suot nitong semi-backless dress, a hot tiny dress that showed off killer eggs and exposed delicious flesh from her back and shoulders. Maraming mga lalaki ang nakatingin dito na tila hindi naman ito pansin. Taas noong naglakad ito sa suot na silver pumps na may mataas na heels. "Max," he uttered. Kahit likod lamang ng babaeng nakita niya, ay sigurado siyang si Max iyon dahil wala pang babae ang naghatid sa kanya ng ganoong klase ng init kahit tinitingnan lamang niya ito. He cursed himself as he walked towards her. Hindi dapat siya nakikipagpalit kay Max. Not in this sense na hinahayaan niya ang sariling maakit dito. Oo nga at alam na niyang attracted sila sa isa't isa. Ngunit alam din niyang hindi kapareho ni Max ang lahat ng mga babae nagdaan na sa mga kamay niya. She was a virgin, she was curious like hell, at siya ang nagpaglilibangan nito. Ayaw niyang tuluyan silang makalimot kahit alam niyang hindi niya pagsisisihan kung may mangyari man sa kanila. Ang inaalala niya ay si Max. Hindi niya alam kung alam ba nito kung ano talaga ang pinapasok nito at hindi niya alam kung seryoso ito. "Hindi mo talaga humatiis, no?" Nakangiting bungad niya kay Max pagkalapit niya rito. May in-order itong isang shot glass ng brandy. "Excuse me, hindi ka ang pinunta ka rito," sabi nito, sabay inom sa hawak na baso. "Liar," tudyo niya, saka siya umupo sa tabi nito. "Oh, akala ko ba hindi ka uminom ng mga halong alkohol? Nagpapalakas lang ng loob," anito na uminom uli. Kinunutan niya ito ng noo. "Bakit? Ano bang gagawin mo?" "Maghahanap ako ng kadate dito." "Are you serious? Ayaw mo akong date eh." Tila may hinampo sa tinig na sabi nito. Nang maubos ang brandy ay umorder pa uli ito sa bartender. "You want me to date you?" Hindi makapaniwalang bulalas niya. She pouted. "See? Shocked ka na agad sa idea. Malay ko bang gusto mo akong makadate?" Tinungga nito ng straight ang laman ng baso. "Will, manhid ka ba?" Tanong nito kapag kwan. Magmumukha siyang gago kung magsisinungaling siya. "Fine. I know. Gusto natin ng isa't isa." Humingi uli ito ng alak sa bartender. "Higit pa sa gusto." Anitong sinundan ng pag-inom. Parang nagmistulang tubig lang ang brandy rito. "We want each other and I don't get why you're still resisting the urge." Hininaan niya ang boses niya. "That sexual urge, you mean?" "Exactly." Umorder uli ito ng brandy. Pinaalalahanan niya ito nang tunggain na naman ito ang laman ng baso. "Magdadrive ka pa pauwi." "Nagtaksi ako papunta rito." "Balak mo talagang maglasing?" Nagkibit balikat lang ito. Pinigilan niya ito nang muli pang humingi ng alak. "Let's go upstairs." Yaya niya rito at hinawakan ito sa kamay. "Bakit? Ayaw mo makahanap ako ng date ko rito?" Lasing na yata ito. Mas tumatabil na ang dating matabil na dila. "Max, just come with me." Pakiusap niya. Inalalayan niya itong sumakay sa elevator. Sa third floor sila nagpunta kung saan silang dalawa lamang ang tao. Doon ang main office ng The Hive kung saan si Jervis ang tumatayong general manager. Daytime ang office hours doon. Ang opisina niya ay sa second floor na adjacent sa sports bar at pinapaupahang function room. Naroon ngayon ang assistant niyang si Duncan. Ang opisina ni Jervis ang naisip niyang pagdalhan kay Max. May tama na ito ng alkohol at nangangamba siyang kung hindi niya ito mababantayan ay baka may mga lalaking magsamantala sa kalagayan nito.
Hindi pa niya madiretso sa sariling hindi niya kayang isipin na may ibang lalaking kapiling si Max maliban sa kanya. Marunong din palang magselos siya. Alam mo ba ang ginagawa mo, Max? Tanong niya pagkasara niya ng pinto. Umupo ito sa couch. What exactly do you mean? Umupo siya sa center table na kaharap ng couch. This, baby, you're up playing with fire. Nagkaamin na tayo kaninang we want each other, hindi ba? Will, we're grown-ups. Hindi ako tanga para hindi malaman ko anong ginagawa ko. I've been wanting you since the first time I saw you. Pero, hindi na niya naituloy ang pagrarason dahil sinelyuhan nito ng halik ang kanyang bibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.